Pas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... Anak lang rin ako ng mahirap eh. Oh, anak na rin ako ng mahirap. Kita niyo yung salita, anak na rin ako ng mahirap. Huwag ka nang sumali, digong. Hindi ka kasali doon sa anak ng mahirap. Oh, nag-ulam ka ba ng asin? Anong ko sa'yo? Nag-ulam ka ba ng asin? Siyempre hindi. Hanggang ginamos ka lang dahil paborito nyo yon. Pero yung nag-ulam ng asin, toyo, o kaya tubig sa kanin, hindi, palagay ko hindi mo naranasan yan. Hindi kagaya namin, na ang kanin namin noon, kamote, diba? Kung walang kamote, maganda na kung may mais. O, tapos, maganda na kung meron kang bigas. Pero wala, bigas, wala namang ulam, ang ulam mo tubig, tapos asin. O, tapos masagana ka na pag ang ulam mo Milo. Naranasan mo ba yon? Alam mo, wag mo sabihin sa amin, kaya napaghahalata ka na. Talagang ano kayo, nakabata ka ba? Sabihin mo, anak na rin ako, sabi niya kanina, nanggaling din kasi ako sa baba. Tapos ngayon, anak na rin ako ng mahirap. So parang, ikaw self-proclaim na anak ka ng mahirap. Kasi anak na rin ako ng mahirap. Diba? Magkaiba kasi yung sinabi mo, ako ay isang mahirap, doon sa anak na rin ako ng mahirap. Oh. Eh parang self-proclaim ka lang talaga. Oh. Sino po ba ang ng ginagawang kalokohan ang kawalangyaan ni Digong? Kaya po, tayo tinatalakay natin ang ginagawa ni Digong dito, hindi po natin kumaga para sa akin, hindi ko po ginagago. Ang sa akin, gusto ko na makita natin ang sambayan ng Pilipino kasi hindi lang naman tayo nanonood eh. Merong mga tao dyan na nakasarado ang utak na nanonood din sa atin. E malay natin that we can encourage them. Sabi nga ni Digong, encourage them to fight. Pero sa atin, sa ibang paraan. Encourage them to watch, to listen, diba? And to know what is really happening. Kung ano yung pinapakita ni Digong during that time. Para kasakali, makita nyo kung ano ang ugali ni Digong na mayroon siya. Diba? Na hindi nyo makikita kay PBBM. Oo, meron. Ano yon? Kabulastugan, kayabangan, kamanyakan, kabastusan. Marami. Diba? Lahat nata ng negative eh. Nung naghagi si Satanas, sinalo lahat eh. Eh paano? Sabi niya, ako tagapagmana ni Satanas. Pag nagkita nga kami, putulin ko yung buntot eh. Sabi pa nung anak, ako presidente ng impyerno. Diba? Kaya wag po sana ninyong isipin na ginagawa kong kalokohan ang mga katarantaduhan ni Digong. Hindi po. Hindi yun ang purpose ko. Kasi ang purpose natin dito, mga kababayan, is to learn. Diba? Tayo pare-pares tayo matuto. Kasi kahit ako ngayon ko lang napansin eh. Akala ko noon, galit lang siya kay Risa, nanggigigil siya kasi sinasapawan siya na isang babae ang tumanggal ng kanyang sungay. Pero hindi eh, meron palang ibang dahilan at nakita natin na paano nga no. Kasi pinagmamasdan ko yung video kung nandito kayo sa cellphone ninyo, tingnan nyo maigi yun, i-zoom nyo, panoorin nyo yung video, eh makikita nyo talaga nanginginig. Kasi panelo nga eh. Kunwari lang yan. Kunwari lang yan. Oh, kunwari lang yan. Hindi kasi siya pwedeng sumabat dyan nang hindi siya tinatawag. Kasi ang lawyer, hindi basta binibigyan ng pagkakataon, ng time. Diba kaya pagkatapos po ng hearing na ito, ay nagpa-press con ka agad. Oh, tapos yung mga alipores ni Digong, anong ginawa? Mga ka-GP Natex, nagpa-media, sinabi agad na hindi, ano lang yan, joke lang yun sinasabi ni dating president, hindi pala dati, ang tawag nila, Presidente Duterte. As if naman siya pa rin ang presidente. Oh. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest
para makapwesto kami. Mm. Kaya, dumaan ako dyan sa, yung boulevard na yan, you will be familiar because you're from Mindanao. Diyan kami nakatira sa, nagkarinderya ang nanay ko noon nung dumating kami sa, kaya nakita ko yung hirap ng, lalo na sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera niya nandoon sa droga. Thank you, sir. I'm sorry, but Uy, nagdrama. Nagdrama. Pero sabi mo, anak na rin ako ng mahirap. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, kumbaga, sinasabi niya lang sa sarili niya para maawa po kayo na siya ay anak ng mahirap. Kasi nga, sabi niyang ganon, kung iisipin natin maigi, talagang ginagago lang tayo ng matandang ito. Anak daw siya ng mahirap. 'Di ba? Anak na rin ako ng mahirap. Nagagalit ako, hindi ako, gumaganon pa siya na makikita ko yung nanay magpapadala ng pera tapos gagamitin sa droga. Tandaan mo, Digong, ang mga pinatay mo, walang mayaman. Ang lahat ng pinatay mo, siguro 95% dyan, puro nakatsinelas. Di ba, Ma'am Lori? Wala kang pinatay na big time drug lord. Ang pinatay mo, puro mahihirap. Uy, hindi naman siya ang pumatay mismo ah. Isama na natin yung mga pinatay niya, na sinasabi niya, meron pa siyang hinulog sa helicopter, o tapos yung mga pinatay ng mga tao niya, at yung mga nadamay. Lahat yun, puro nakatsinelas. Wala dyan, mga kababayan, naka-BMW, wala dyan naka-chideng. My God. Diba? Wala dyan yung mga luxury cars. Oh. Pero meron siyang meron siyang mga sinira, mga luxury car. Utot. Pakitang gilas lang yun, natural, mga kababayan. Pero, alam nyo ba yung nangyayari na yun? Baka nung panahon na yun, ito, sirain natin sa amin na yung iba. Wala. Anong nahuling drug lord? Walang big time drug lord. Meron mga maliliit na drug lord. Pag maliliit at siguro hindi kilala, sakripisyong tupa natin to. 2 million to. Diba? Deli Awitan, shoutout po. Rosario Abalos, Josephine Estrella. Magandang gabi po. tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Salamat. Hindi na ako magano. Ito for the information, si Colonel Grijaldo. Ayan. Exactly po, mga ka-GP Natics, no? Walang makina yung mga pinapatay ni Digong. Ito pa. Meron pa dito. Nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Oh. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say as a It's not civilian, sa professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not Nyo, my di view, ba? Mr. Grabe, ang bilis niya talaga magsalita. Diba, nung pinakita ko sa inyo yung umamin siya tungkol kay Grijaldo, hindi ganyan eh. 'Di ba? Mongkit Tamis, ciao po. From Italy. Hindi naman Italy pa pa yan. Ay, Rome, Italy naman pala. Alam ko Italy pa pa. Joke lang po Huwag kayong mainis sa akin. Sir Chair, thank you for Hindi ka putting it on the dumaan record. pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Sabihin mo, putang ina, huminto kapag hindi. Diba? Hype na Tutudasin hype eh. kita. Yun ang, Ah. lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis doon, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of patapusin mo muna lingwahe. ako. Sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Thank Mr. you, Chair. thank you. Hindi tayo Mr. President, magkaintindihan Mr. President, excuse me, sir. Diba? Hype na hype. Napakinggan nyo yun, mga kababayan. Talaga nga ayaw papigil eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang 79 years old, marami pa ring malalakas. Pero tingnan nyo yung oras. Ilang oras na nakaupo yan. Ilang oras na nagsasalita. Wala pa rin. Parang alam nyo yun, unlimited ang fuel. Diba?
Oh, tama po kayo. Nasaan yung mga baril ng mga nanlaban? Kung 6,000 yan na sinasabi na 6,000 ang nanlaban, oh, ngayon, nasaan yung accountability? Nasaan yung mga baril na yon? Bakit walang maipakita? Yung pinatunayan ni Father Flavio ba yon? Sabi niyang ganon, yung baril paulit-ulit. Mukhang ginamit na yan doon sa unang namatay. Tapos gagamitin ulit sa susunod. Oh. Sabi ni Cherry Holgado, ang lakas niyan dyan, pero sa mautog nila kunyari, nakatungkod siya, sinungaling na matanda. Kasi po, sa mautog rally nila, kita nyo yun, mahinang-mahina na talaga yun. Pero, kung nakita nyo to nung bago nag-CR, ang tindi, talagang ang bilis maglakad. Walang alalay. Nakita ko sa video Naglalakad siya, walang alalay. Meron lang nakasunod sa kanya na nakaitim. Pero, dire-diretso po ang lakad ni Digong. Eh? Ay, Isabel Mancera, pangit mo, boss. Okay na. Oo. Matagal na akong pangit. Huwag ka mag-alala. Isasama ko kayo. Yung mga hindi mag-like dyan, kamukha nyo yun. Ito, nandito sa kanan ko. Diba? Sabi ni Madencio Iebes, dapat isinama yung kumanta ng Ako'y Anak ng Mahirap para awitin habang nagkukwento si Digong tungkol sa kanyang di umano'y buhay mahirap. Di nga Yang mahirap na yan, gamit na gamit yan Gamit na gamit ni Digong. Diba? Oh. Labi daw pinawala na si Argo, mukhang na si PR. Corn Bayru, idol shoutout lang po pag liquidate kay Mayor Espinosa. Teka lang, Corn Biru. Meron ka bang kinalaman dyan? Joke lang. Anyway, mga kababayan, next topic tayo. At least pinakita ko sa inyo na yan ay hindi talaga normal na gawi ng isang 79 years old. Hindi ko alam kung bakit binabanggit niya that he is 73 years old only. Diba? Kasi, mga kababayan, magtataka ka po after ng hearing nga, dahil nga gusto niya mag-stay pa hanggang kinabukasan. Dahil hindi na siya pinayagan, wala naman na maitanong yung mga senador. Yung mga senador na wala naman talaga sila, hindi sila naghanda, walang due diligence. Kaya nakulangan ata itong si Gongdi. Kaya lang, ang problema, nung nagkaroon ng press con, mukhang nausawan na doon. Sinasabi niya na ito daw si Presidente Bongbong Marcos, ay wala naman talaga sa listahan ng PIDEA, yun ay gawa-gawa niya lang daw. Oh. Diba? Okay? Next topic tayo, mga ka-JP. Uy, ganun-ganun lang yun. 46 minutes na kagad. Oh. Pag-usapan naman natin to. Uy, mga DDS. Nako, mga kababayan. Nung ipinost po ito ni Sir Benji Contreras, hinggil po sa bagay na ito, ay marami pong mga DDS na nag-iyakan. Napakadami po ng mga nag-react na halos galit, umiiyak. Hindi ko alam. Siyempre, yung mga umiiyak na yan dahil lumabas na ganito Ang caption ba naman ni Sir Benji Contreras, mga kababayan, ay ito. Oh. Sabi ba naman ni Sir Benji, kung hindi sinuportahan si Digong ni Amy Marcos at ng karamihang loyalista dahil sa pangako ni Digong na ipalibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, hindi siya mananalo. Kita nyo na, mga kababayan? Ito ay insight. Alam nyo naman yan sila, Sir Benji. Kung meron tayong makukuha mga impormasyon na malalalim, sila yan. Kasi meron silang mga kakilala din sa loob Binanggit ko na yan dati. Itong si Digong, noong 2016, hindi naman natin kilala yan Diba? Hindi natin kilala yan. Kahit nga inappoint yan ni Cory Aquino bilang mayor. Mayor ba o vice mayor? Nung time na yon. Mga 90s, parang ganon. Nung inappoint siya ni Cory, hindi pa rin natin sila kilala. Diba? Hindi natin kilala. Hanggang sa dumating ang pagkakataon
na itong si Amy Marcos, mga ka-JP Natics, ay nanawagan po sa mga loyalista. Ang sabi niya, itataas ko ang kamay ni Duterte at ikakampanya niya. At nagpatulong siya sa mga keyboard warriors daw di umano. Keyboard warriors, not totally keyboard na ganito. Dati siguro nung kabataan nila, yung mga loyalista talaga na nakakasama nila lagi, mga kakilala na, marami yan eh. Hindi lang, baka mamaya ma-misinterpret niya. Pag sinabi kong keyboard warrior, hindi yung mga keyboard warrior na mga troll yung mga loyalista, kasi sila, lumalaban po sila, mga warrior. Kumbaga kung ano yung sasabihin mo, sasagutin nila. Kaya mukha siyang keyboard kasi nga, sasagutin nila, gamit naman ito, hindi ito. Okay? Pinakilala ni Amy sa atin. At ito pa nga, mga kababayan, ito ang patunay. Ano yung sinasabi ninyo na kayo hindi mananalo si PBBM kung wala si Sara Duterte, mga ulot? Ito nga sabi ni Benji, noong 2016 election, si PBBM ay nakakuha ng 14,155,344. Remember, 14 million. Pero ang boto lang na nakuha ni Miriam, nakatandem ni BBM ay 1,455,532 na boto. So, malayong malayo. So, kay BBM, marami talagang sumuporta. Saan napunta yung karamihan na boto ni BBM na 12,699,812 or roughly 14,155,344 to 1,145,532. Mga kababayan, si Duterte, nung time na yon nakakuha po ng 16,601,997 na boto. Kung iisipin nyo maigi, magkalapit po yung numero ni PBBM at ni Digong. Diba? Kung iisipin nyo, hindi nga siya kilala eh. So, ibig sabihin, ang nagdala dito kay Digong ay yung mga loyalista. Tama? Yung mga loyalista. Kasi hindi sila nagkakalayo ni PBBM eh. Pero yung partner ni PBBM, 1 million lang. O, ito pa. Ito ay paliwanag ni Sir Benji. Ito ay mula sa boto ng mga Marcos loyalists na hindi bumoto kay Senator Miriam. Yung 12 million. Tama. Kasi kung i-compute mo tong 12 million plus na to, plus yung nakuha na 1 million plus ni Miriam, magtototal yan mga kababayan na roughly halos 14 to 16 million. Diba? Kaya kayong mga DDS, huwag magyabang na mas marami kayo sa mga Marcos loyalists at tanggapin ang katotohanan na kung wala ang boto ng mga loyalista, hindi mananalo si Digong. Mga kababayan. Diba? Kung titingnan nyo, si Duterte ay nakakuha ng 16,601,997 boto samantalang ang katandem niya, naulit pala. Pero eto nga kita nyo ipinakilala si Digong. Ayan yung picture na nasa harapan ninyo. Ayan, bahay po ata nila yan sa Ilocos. Andyan pa si Bongo, batang bata. Diba? Andyan si Amy. Ayan si Digong, nasa gitna. Si Greco Belica, nandun din. Paano nyo sasabihin na hindi, budol kayo. Wala namang mga loyalista na bumoto kay Digong. Lahat yan, puro Digonians, puro DDS. Teka, kailan ba umusbong ang DDS? Tandaan ninyo. Kailan umusbong ang DDS? Umusbong ang DDS nung panahon na si Digong, mga kababayan, halos nakaupo na sa pwesto. Diba? Nakaupo na sa pwesto nung marami na ang nagsasabi ng pangalan niya at ng mga kaibigan niya na sila Michael Yang, diba? Nung binabanggit na itong sila Dilima, nung binabanggit na sila Ansierto, nung binabanggit na sila Matubato, sila Las Cañas, doon lang natin, kung totoo nakilala yan eh. Nagsimula kay Amy, papunta doon. Sino naman boboto dyan, mga kababayan? Kahit sabihin natin, bakit GP, number 1 naman yan sa, sa Davao Teka,
Sa Davao, ilan bang residente ang nandun? Ilang botante ang nandoon? Eh bakit GP naging 32 million si Sara? Bakit 31 million lang si PBBM? Kasi nga, may mga ayaw kay Sara, kay PBBM na makasara. Diba? Meron ding mga ibang dilaw, yung mga solid dilaw, ayaw talaga sa mga Marcos. Mga ka-GP. Diba? Kaya, pero, ang pinakamagandang sagot lagi dyan, ay lahat ng bumoto kay PBBM na loyalista, binoto rin si Inday Sara. Kaya lumamang si Sara ng konti kasi yun yung mga hindi bumoto kay PBBM. At kung titingnan ninyo, mga kababayan, bakit biglang lumaki? 14 million dati noong 2016 si PBBM. Eh bakit naging 31 million at ang katandem niya ay 32? Kasi nga, nung panahon ni PBBM, sa tagal po ng marami nagantay, diba? Dami nagantay eh. Nagantay ng 3 decades. Makabalik ang mga Marcos sa upuan dyan sa Malacanang. Eh sila po ay na-excite. Kaya yung mga hindi bumoboto ng mga nagdaang presidente ay biglang bumoto nung panahon ni PBBM. Yan ang katotohanan. At hindi nyo maililibak sa aming mga Ilocano ang pangyayari na yan na ang totoong manggagamit ay si Digong. Kasi sa lawak po ng network ng mga loyalista, ginamit si Aimee. Ano ang kanilang collateral? Diba yung sinasabi ko sa inyo? Pangako ni Digong na ipalibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani kapag nanalo siya. Yan yun. Kaya pumayag tayo. Diba? Yan ang usapan talaga nila, Aimee. Sa totoo lang. Wala ako na ibang nakikitang dahilan. Kasi kung hindi pumapel dyan si Aimee, hindi yan mananalo si Digong. Oh. Sabi ni Labing Granny, nangako nga si Digong na ipalibing niya si Pem kaya nanalo siya. Correct. Di ba? Mga kababayan? Yan ang ipinangako. Yan yung usapan nila. Kaya tayo nabudol. Tapos sunod-sunod na yan, mga campaign nila na tatayo ko ang watawat sa West Philippine Sea. O uubusin ko ang adik within 3 months, 6 months. Yan yung mga pangako niya sa atin. Akala nating tong taong tumatino. Oh. Sabi ni Pilarcita Mazirag, isa na ako dyan, 50 na ako saka nag-register nung tumakbo si PBBM. Kita nyo na, mga kababayan? Marami kasing nag-antay eh. Sa totoo lang, kahit ang nanay, ang tagal sa ibang bansa. Simula maliit ako nung nawala ang Marcos, hindi na po bumuboto. Diba? Hindi na bumuboto, pero nung bumalik, tumakbo ang Marcos. Aba, mga kababayan, umuwi ng Pilipinas. O, kala ko may trabaho kayo doon. Hindi, botohan kasi. Bakit botohan? Matagal ka naman ang hindi bumuboto ah. Kailangan ko ano pa ba? Okay pa ba yung yung registration mo? Okay pa ba yung mo? Hindi okay, nag-aano naman ako 'di ba sa barangay pag may kinukuha naman sa amin doon, pero hindi ako bumuboto ng presidente, sabi niya ganoon. Barangay lang ibinoboto ako pag umuwi ako dito. Pero ito sinadya ko. Oo nga, halatang halata, excited ka eh. Sabi ko sa nanay, excited ka eh. Malayo pa yung botohan, umuwi ka na agad. Umuwi ka every 6 years eh. Umuwi ka every 6 years ngayon. Dapat 20 ka pa. 2024 ka pa, 2025. Umuwi ka na ng maaga. Di, boboto kasi ako kay Marcos eh. Oh. Diba? Oh, si Ma'am Beth M. Oh, true. Ako hindi bumoboto pero nung nag-declare si PBBM na tatakbo, aba, nag-registered na dito sa Hong Kong. Yun na. Yan ang katotohanan. Kaya biglang lumaki kasi marami ang nagkaroon ng interest na bumoto dahil nga marami ang nagmamahal sa mga Marcos. Sa mga DDS? Digong? Sino nagmamahal dyan? Mamamatay tao nga eh. Sabi nga ni Walde Carbonell, pinapapatay niya yung mga nakaharang sa kanya, kagaya po ni John Pala.
'Di ba? Si Jun Pala na nakakaalam ng mga pinaggagawa nito kasi ito, marami daw silang mga nililibing eh. Marami silang mga pinapatay tapos ipapakain na lang dun sa mga talaba. Oh. Oh, isa pa yan, jet ski. 'Di ba? Yung jet ski na pinangako sa atin. Magje-jet ski daw ang... Pero at least, nakuha namin ng asar ninyo na kayo ang tunay na manggagamit. Ayan oh, nagpunta pa kayo ng Ilocos. Oh, para utuin nyo yung mga loyalista. Nagpauto naman kami. Ang nanay, sa totoo lang, parehas kami niyan eh. Barangay lang talaga ang pinupuntahan namin. Bakit kamo? Ang barangay namin, yan din ay isa sa mga natutukan ng programa nila Imelda Marcos. Ang daming mga pabahay dyan. Maraming mga nakakuha ng property dahil sa kanila. O, sinong hindi magmamahal sa mga yan? At sino nagsasabi na ang mga Marcos hindi mabubuting tao? Kung hindi mabubuting tao yan, nung panahon ng EDSA, di ba? Nung mga tao ay papunta dyan sa Malacanang, pwedeng girahin, pwede yung pasabugin ni Fabian Ber. Anong sinabi ni Pangulong Macoy? Wag. O, sila na lang yung umalis sa pwesto. Ito si Digong hindi. Talagang manyakol sa pwesto eh. Ibig sabihin, sabik sa pwesto, ganid sa pwesto, kaya sinabi ko manyakol. Diba? Exaggerated word. Manyakol sa pwesto. Pero inyo, wala na sila sa pwesto, piling presidente pa rin. At ayaw talaga nila kay PBBM kasi alam nila, palagay ko nga rin, may kinalaman din ito doon sa pagkapanalo ni Leni Robredo eh. Diba? Palagay ko nilakad din nila eh. Kasi pag si PBBM, hindi nila kakayanin. 'Di ba? Kaya nga nung tumakbo si PBBM bilang president, hinaharang niya kaagad eh. Ang sinasabi niya may bagahe, bangag, adik. Oh, palagay ko yung pagkapanalo ni Leni Robredo, kasi hanggang natapos na lang yung termino, 6 na taon, walang nangyari dun sa kaso. Kung sino talaga yung vice president natin, nanindigan na lang kay Leni. O si Labi Dobi, isa na kami nabigyan ng lote gawa ni Apo Lakay. Sundalo ni Apo Lakay ang lolo ko na binigyan ng lupa sa Port Bonifacio. Yung tatay ni Digong, ganun din. Wala talagang utang na loob ng mga to. Diba? Kaya nga sabi kong ganun, anak, ang yabang nitong Sara Duterte na to, hukayin ang bangkay ni Apo Lakay. Samantalang yun lang ang kanilang kasunduan. Pangalawa, yung tatay ni Digong ay dating tao ni Pangulong Marcos. Oh, sinong walang utang na loob? At saka, mga kababayan, kaya tayo sobrang naiiwan kasi nandyan, lagi tayo nakasandal sa sinasabi nilang utang na loob. Utang na labas. Diba? Maganda ang utang ng loob kung ito ay ginagamit sa tama. Pero kung ito ay naaabuso para pagbigyan ng kapritsyohan ng ilan, yan ay masama. Kagaya ng gustong sabihin ng mga Duterte na gusto nilang hawakan sa liig si PBBM. Ang gusto nilang sabihin, ituloy mo ang pulisiya ko, ituloy mo ang nasimulan ko, at huwag kang haharang sa daan namin kahit presidente ka na. Yun ang gusto nilang mangyari. Sabi ni Orion, boss, correction lang, kapag ang tao naka-fentanyl, very relax yan. Hindi kakayaning tumayo at magtatalak. Talaga ba? Hindi, kung iyan ang tingin mo, sir, ano ba ang may ano ka ba sa medicine? Kasi binasa ko na yan noon eh. Kung ano ang epekto ng fentanyl eh. 'Di ba? Ang fentanyl, sabi ko nga potent yan. Ang fentanyl, triple ang niyan sa droga. 'Di ba? Ano bang epekto ng droga? 'Di
'Diba? Iba-iba ang epekto sa tao. Pero hyper. 'Di ba? Kasi may content ang fentanyl na mas malala sa droga, sabi ko nga sa inyo. Hindi naman kita kinakalaban, sir. Ano ba ang ano mo? Ano ba ang tawag dito? May alam ka ba sa medicine? Doktor ka ba? Para sabihin natin na tama ka. Siguro opinion mo 'yan kung hindi ka doktor, kung hindi ka nasa field ng medicine. Okay lang 'yan. At least ano tayo, 'di ba? Fair lang. Sabi ni Jovan Balaran, gago ka ba? Ikalaban nga ni Lenny si Digong Bobo ka, go PH at subscribe. Hindi ka naman nakasubscribe, kunwari ka pa, Jovan Balaran. Hindi ka naman nakasubscribe. Huwag nyo nga akong inuuto. Huwag nyo nga akong inuuto, sabihin mo, tingnan mo GAGO ka ba? Ikalaban nga ni Lenny si Digong. Oh, kita mo? So, ibig sabihin, ako anti-Digong, paano ka magsasubscribe sa akin? Sa makatuwid, ikaw ang bobo. Bakit ka magsasubscribe sa akin? Ikaw ay makadigong. Maari nanonood ka, pero hindi ka magsasubscribe sa akin, kaya wag mo akong utuin. Diba? I hate drugs. My God, Oh, I hate drugs. Roque, lika nga rito. Pasayawin nga muna kita. Kasi meron dito isang panauhing pantanga. Unsubscribe daw niya ako. Siya ay makadigong. Natural, hindi ka magsasubscribe sa akin. Lulog. Diba? Sino bang tao? Kahit sino dyan. Mga kababayan, si Argo lang ata yung kahit baka nga si Argo lagi nandito, hindi pa yan nakasubscribe sa akin. Oh. Pero sino yung makadigong dito tapos magsasubscribe sa akin? Pupuls. Roque, ikaw na nga muna magsayaw, luloko ako nito. Oh. Di marami nagsasabi dito, yung fentanyl, ang effect niya ay speed. 'Di ba? At syempre mga kababayan, dahil nga sabi ko kanina, sedative yan eh. Pantanggal ng kirot. Kung ikaw matanda na at malutong na ang gulod-gulod mo, 'di ba? Kung malutong na yung mga buto-buto mo yan, natural hindi mo mararamdaman yan. Kasi kung wala kang tama niyan, dadahan-dahanin mo kasi masakit eh. Di ba? Dadandahanin mo yan. Maglalakad ka. Pati yung pagsasalita mo, dahan-dahan. Pero dahil nga may tama ka, yan ay hindi mo na mararamdaman. Di ba? Sabi ni Just Dak, di alam nung nag-comment sa'yo, bro, lumakas si Digong pag naglalakad. Fentanyl yun. That is correct. Di ba? Meron ba na maaring, maaring pwede siyang kalmado. Pwedeng kalmado. Makakalma siya kasi hindi niya nararamdaman yung sakit. Pero, makikita mo, yung speed niya, hindi pagkaraniwang, pinapakita ng isang 79 years old, pati yung pagsasalita hyper na hyper. Sabihin natin, hindi man sila tumagal ng buong araw. Pero kung makikita mo, at iisipin mo ilang oras na nakaupo doon, ilang oras na nagsasalita doon, hype na hype pa rin. Ha? Diba? Mga kababayan. O mga DDS, ito lang patunay ha. Yung pinagmamalaki nyo na si Gong D, ayan si Gong D pumunta doon sa Ilocos para ipagmalaki at ikampanya ni Senador Amy. So, sino ang may utang na loob? Bukod sa ang tatay neto, ni Digong, ay naging tao rin ni Pem. Talagay ko, no? Ang may utang na loob ata, Duterte.
Lori Mamawag, sabi nga kaya niya hanggang 4 a.m. kasi sa gabi siya nagising. Actually, parehas kami ni Digong. Si Digong ay isang night person. The reason why, dati sinasabi niya, I need to take a marijuana to stay, for me to stay awake. Diba? Kasi night person siya eh. Kaya lang iba ngayon. Mula umaga, gising siya. Kung hanggang madaling araw, syempre mas matindi yan sa marijuana. Diba? Mamilo ka ng kana, mas matindi yun. Jail Yamson, GP, pabidang bobo yung nagsabi sa iyo noon. Ayan tuloy, naging tanga sa kanyang kagaguhan. Diba? Sabi ni Joanne Agustus Aris, sa totoo lang GP, ayokong iboto si Digong noon kasi nagmumura na pilitan lang ako. O kita nyo? Kasi nga tayo, loyalista. Alam mo, kahit sa natin dalhin, totoo to ito sasabihin ko, tayong mga, may pagkapraning tayo eh. May huwag kayong magalit totoo naman talaga eh. Kahit minsan nga, katulad si Amy, di ba? Marcos. Pero yung iba dyan ayaw pa rin umalis kay Amy kahit na tayo nasasaktan tayo. Kasi, talagang, sabi ko nga dapat hindi ganun ang loyalty natin eh. Doon tayo para sa Pilipinas, huwag sa tao eh. Diba? Yun ang hinihiwalay ko noon nung natuto ako sa magulang ko na loyalista sila, loyalista mga lolo't lolo ko. Gusto nila ganun din ako. Sabi ko, hindi ko sasabihin at hindi ko gagamitin yung bagay na yan. Nasa puso lang naman yan eh. Diba? Pero, at least mga kababayan, sumusuporta ako sa tama. Sabi ni Boy Marquez, talaga namang walang utang na loob yung Gong, di mahilig tuloy sa utang. Sa utang ino. Ermita may nagtanong kung may Ilocano na vlogger, kaya na-comment ko doon sa comment, no problem po. Half Ilocano naman si GP. Hindi po ako half Ilocano. Purong Ilocano po ako. Ang nanay ko, taga Nueva Vizcaya. Ako po, ang tatay ko, taga Pangasinan. Kaya purong Ilocano po ako. Pinanganak lang ako sa Batangas, pero purong Ilocano po ako. Ang ko lang matarusan amin, nauuneg nga sa ngam amin atak maawatak. Kamahang ko nga masarita, agijay nga nagadalim nga sa Gaminta 7 years old, napanakit tayo Manila Eden. Diba? Nakalimutan yata yung sinabi. Roman de Salva, mga didishits ang puipigil sa pag-asenso ng bansa, ang walang disiplina. Ang sabi ng Apo Lakay nung araw, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. That is correct, mga kababayan. Cheng Chang Shu, Sir, GP, binoto ko si Duterte dahil sa dinala ni Babalina Manotok. Sabi ni Ron Oscares, awan ka na tilod na, kanyo ka na. Okay, mga kababayan, at least, na-establish natin na itong mga Duterte, nanghihingi sila ng tulong sa mga loyalista. Kasi hindi nila makukuha yung boto ni Digong na 16 million noon without the help of you guys. Kayo na ang buhay na saksi na nagpapatunay. Marahil yung iba dyan, wala na dito sa mundo. Diba? Pero nandyan lang sa paligid natin. Alam nila yung sinasabi natin. At kayo mga saksing buhay, alam nyo sa sarili nyo na ibinoto nyo itong si Digonyo nung panahon na yon. Diba? Sabi ni Labi-Dabi, ay sige pa nga GP, mag-Ilocano ka nga po. Di kaya't yung gaji pag Ilocano, nya kayo makitday. Lovely Dominguez, kahit kailan di ako bumoto ng kahit sinong Duterte. Kala ko sintong Duterte. Kayong pro-criminal at adik at bangag. Uy! Talaga naman. Hindi kami pro-adik, hindi rin kami pro-criminal, hindi rin kami pro-bangag. Kami ay pro-life. Kami ay in favor of life. Ano pa? Gusto mo sabihin ko? Under Constitution 1987, Bill of Rights, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process. Anak ka ng na laging isinisigaw ng amo nyo.
Pagkakampi niya, sasabihin niya, yan ay under ng Bill of Rights. Tinatanggalan nyo silang mamuhay. Tinatanggalan nyo sila ng buhay. Ano yung best example kay OJC? Sinabi ni Digong yan. Nakakalimutan nyo ba? Diba? Oy, sabi ni CJ, salamat daw sa panahon ni PRRD na wala lahat ng gumagamit. Oh, nawala lahat ng gumagamit na mga maliliit. Diba? Pero yung malalaki, nawala ba? Hindi. Oo. Oh. Diba? Mga kababayan. O, isi-argo lang daw ang DDS na nakasubscribe sa akin kasi hindi natin sinisipa eh. Totoo lang. Hindi ako masyado, meron pa ako sinipa dito na isa minumura-mura ako. Yung kamag-anak ng mga Canada. Si Pedro Canada. Siya lang yung nag-iisa dito na naka-black. Pero wala nang iba. Kasi yun, sabi sa akin, patayin daw ako. Ha? Hindi, matagal na. Hindi naman nawala yan, Albert eh. Yung adik at bangag, matagal na. Hindi naman nawawala eh. Sino pa sa Davao, pumunta ka. Ilang taon na yung mga Duterte sa Davao. Ito. Ano to ha? Tawag dito. Real talk. Albert Banlasan. Ilang taon na mga Duterte? Sagot ka ha? Sagot ka lang. Sagot ka lang. Ilang taon na mga Duterte sa Davao? Ilang taon na sila namumuno? 34 years old. O 34 years. Ngayon, kung iisipin mo, sabi nila, wala daw insurgency sa Davao. Safest place daw ang Davao. Tama? Pero magtataka ka. Ito ang pagtakahan mo, Albert. Kung safest place ang Davao, bakit nangihingi pa sila ng confidential funds? 460 million every year. Di ba dapat pag alam mo na walang nangyayari, tahimik ang lugar mo, bakit panghihingi ka pa ng confidential funds? Di ba ang use on how you utilize or the purpose of having a confidential funds, yan ay para sa insurgency, para sa kaguluhan. Anong gagastusan mong kaguluhan kung sabi mo safest place? Anong gagastusan mo doon kung wala naman palang insurgency? So ibig sabihin, it really contrasts doon sa statement ng mga ito. Pangalawa, kung totoong nawala at takot ang mga tao kila Digong, bakit mismo doon sa kanilang baluarte, doon sa munisipyo, pumunta ka? Di ba may nabalita, 37 o 34 na empleyado positive sa droga? Oh. Di ba? Oh, walang argumento, Albert. Yan lang ba yung sabi mo, nag-vlog talaga ang addict ngayon? Halika, puntahan mo ako dito, magpa-drug test tayo. Baka mas positive ka pa. Wala. Alam mo, sa totoo lang mga Duterte, walang utak. Hanggang ganyan lang ang kaya niyo eh. Hindi nyo kaya yung talino ng mga pro-government. Wala kayong maibabato eh. Si kay Argo lang ako medyo natutuwa eh. Kasi kahit papaano, ganong-ganon si Argo eh. Pero maliban kay Argo, wala na. Hindi na ako natutuwa sa inyo. Pinagkakatuwaan ko kayo. Pero wala akong napapala sa inyo kasi wala naman kayong bilang. Anak ka ng... O sabi ni Maria Susan Ligutan, GAGO ka daw, Albert. Oy! Payat daw ako. Ang laki nga ng tiyan ko. Kita mo yung katawan ko? Payat? Yan, payat? Payat yan, payat? Albert, payat? Nakita mo yung katawan ko, Albert? Payat yan? Payat daw ako. Nakita mo yung ano ko, payat? Payat? Wala. Hoy, Albert, ikaw ata yung bulag eh. Ikaw ata yung manipis ang mata. Hindi ata ako eh. Sabi mo payat ako. Mukha ba akong payat? Tingnan mo nga yung katawan ko, ang lapad.
Diba? Kayo talaga, oh. Sabi ko sa inyo, eh. Bro, ayaw ko na sa'yo. Wala akong mapapala, paulit-ulit ka.